Good morning ulit mga kasabaw. Ngayon, magbibigay lang ako ng konting information siguro about dun sa inbreeding. Bakit tayo nag-i-inbreed mga kasabaw, no? Ah, na pwede naman tayo na mag-breed ng yung pwedeng mga cross o mga ganyan mga kasabaw. Kasi last time mga kasabaw, nabanggit ko yung in-breed natin na dark, no, mga kasabaw. So bakit natin ginagawa yon? Kasi yung base ko kasi ng breeding mga kasabong, hindi lang yung kung ano yung personal nila na katangian, no? Actually, nung nag-breed ako, nag-aaral din tayo ng konting science. Kaya yun ang pamamaraan ko ng breeding, no, mga kasabong. Sa akin kasi mga kasabong, mas mahalaga yung genetics nila, no? Hindi yung kung ano lang yung nabuo sa kanila. So, para malaman natin yung genetics nila, kasi kung yung manok mga kasabong, yung way nila, meron silang chromosomes mga kasabong, no? So, mahalaga yung genetics sa history ng breeding nila. So, yun ang pamamaraan ko mga kasabong. Ngayon, nakita ko din kay Sir Nene Abello na kung ano yung way nila ng selection ng breeding. Kahit yung nakita ko doon, kahit yung multi-winner nila, no? Mga cross, hindi nila binibreed siguro kasi ang nabanggit nila, mas mahalaga sa kanila yung full genetics. Ibig sabihin yung taglay na genetics ng isang ginagamit sa breeding. So ako rin, yun din ang paniniwala ko kahit noon pa man, kaya nag-i-inbreed tayo mga kasabong. Una-una para ma-preserve natin yung line nila kasi mahirap kumuha ng strain mga kasabong. No, sa mga breeding natin, siyempre makikita mo yung kung ano yung mga karakteristik nila talaga. Napakahalaga nun para sa atin. So, yun lang. Nagbigay lang ako ng konting idea doon sa bakit tayo nag-i-inbreed. So, actually, ang inbreeding ay marami talagang lumalabas dyan na hindi maganda. Pero, ang way naman ng inbreeding para lang makakuha tayo ng gagamitin natin na materyales. So, para yung genetics sila, kumbaga, sa dugo nila, matapang sila. Pagka hinalong mo sila doon sa gagawin mo, kung sakaling mag-cross ka, matapang yung dugo nila. Yun lang mga kasabang, maraming salamat.